Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Berto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, nagmumukmok na lamang sa sulok ng sabungan si Berto matapos ang 5 sunod-sunod na pagkatalo. Ubos ang perang hiniram pa sa tiyahin na aabot ng 200. Ang usapan ay mamayang hapon babayaran. Subalit hindi ito ang pinoproblema ni Berto. Mas iniisip ang nakalabang sabungero na hindi man lamang matalo-talo sa pustahan. Malayong malayo ang mga manok dahil isang salpukan lamang ay bagsak na. Samantalang ang sa kalaban naman, tila hindi man lang nakakaramdam ng pagod kahit isa lang ng paulit-ulit. Hoy Berto, nandiyan ka lang pala. Hinahanap ka na ni Tia Inday. Nagtatanong tungkol sa'yo. Ano, may pambayad ka na ba sa kanya? Alam mo naman yung tiyahin nating yun. Hindi titigilan yung may utang. Eh sa dami ng pwedeng hiraman, sa kanya mo pa talaga naisipan. Oh, pag alis ko kanina talo yung manok mo ah. Eh sigurado naman sa tagal mo sa sabungan. Nakabawi ka na. Hoy, grabeng pagmumukmuk naman yan. Parang nasa ibang dimensyon ka na. Hulaan ko na lang no. Talo ka. Eh, sinasabi ko na nga ba eh. Sabong pa, Berto. Wika ni Pedring, pinsan ni Berto. Parehong mahilig sa sabong ang dalawang binata. Lagpas na sa kalendaryo ang mga edad. Kaya lang hindi nakapag-asawa kaya matatawag pa ring mga binata. Sa murang edad, natutunan nila ang pasikot-sikot sa sabungan. Dahil sabungero din ang mga ama. Matapos manalo ng malaking halaga sa unang pusta, ito ang nag-udyok sa kanila na magsabong ng magsabong. Pumabor sa panig nila ang swerte noong una. Ngunit nang sandaling lumitaw ang mananabong na nagmula sa karatig bayan, binagsakan sila ng kamalasan. Kahit anong manok, liit o laki ng perang ipupusta, palagi silang talo. Di naman pambayad yung pinoproblema ko eh. Pwedeng pagtrabahuhan yan sa nyoga ni Tia. Ang inaalala ko, paanong laging panalo yung manok ng kalaban? Kung tutusin, pareho lang naman yung manok natin at kanya. May bakbak, may binti, may mata, may balahibo. Eh pareho ring pinapatuka at inaalagaan. Pero bakit kakaiba? Yung sa atin, hindi nga aabuti ng 1 minuto pagkasalang eh. Tapos yung sa kanya, kaya hanggang huling laban. Paano nangyari yun? Sinong Diyos ang hinihingian ng basbas para swertihin ng ganun? Nang makasamba nga rin baka sakaling makabawi. Wika ni Berto. Pareho pala tayo ng iniisip, insan. Eh noon pa man, nagtataka na ako sa sabongerong yun. Isipin mo, magmula noong araw na dumating siya rito sa bayan natin, lahat ng magagaling na mga panabong dinali. Hindi lang ikaw yung sabongero na nagtataka sa nangyayari. Tugon ni Pedring. Wala talaga eh. 2 panabong na lang yun natira sa bahay. Umabot sana ng 12. Kaso, natalo lang natalo eh. Ititigil ko na yung pagsasabong. Ilalaban ko na lang yung mga natira. Uubusin ko na ng uubusin. Muling wika ni Berto. Pagkatapos ng pag-uusap, sabay na rin nilang nilisan ang lugar. Habang nasa kalagitnaan ng daan,
Hindi maiwasang mapalingon dahil sa matandang nakasunod. Unang beses pa lamang nila itong nakita. Hindi napansin kung kailan lumitaw sa likuran. Sinubukang baliwalain. Ngunit kahit saang daang lumihis ay nakabuntot pa rin. Insan, hindi na maganda yung kutob ko sa matandang yan ha. Niatraso ka ba sa tao para sundan tayo ng sundan? Kung kani-kanino ka kasi umuutang eh. Wika ni Pedring. Loko, di ko nga kilala yan eh. Saka wala akong utang sa kahit na sino no, maliban kay Tia. Kalmahan mo lang insan, baka sa patutunguhan din natin siya pupunta. Tugon ni Berto. Itanong mo na kaya. Mabuti nang makasigurado kasi ilang beses na ring may nababalitang may patayan dito sa lugar. Kadalasan sa bungero yung nadadali. Tanungin mo na para mawala na tong kaba ko. Ang kulit naman nito. Manong, magandang araw ho sa inyo. Huwag niyo po sanang mamasamain niyo itatanong ko ha. Napansin po kasi namin na sunod kayo ng sunod. Saan po ba yung punta niyo? O may sadya po ba kayo sa amin? Tanong ni Berto sa matanda. Tumigil naman ito sa paghakbang. Tumatawang humarap sa kanila. Bago ko sagutin ang tanong na yan, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tandang Carlito. Sa katunayan, ikaw Berto ang sadya ko. Ang bibilis niyo kasing maglakad, kaya hindi ko magawang makasabay. Kaya tahimik na lamang akong nakasunod. Tugon ng matanda na mas lalong ipinagtataka ng magpinsan. Lalo na si Berto. Ay nako, ito na nga bang sinasabi ko. Ang sabi mo kanina, wala kang atraso sa kahit na sino. Tapos, ikaw pala yung sadya na matandang to. Insan, ano bang pinasok mong gulo? Tanong ni Pedring. Iho, maghunos dili ka. Walang atraso sa akin si Berto. May gusto lang akong linawin sa batang ito. Isa kang sabongero, tama. Sabongero na matapos makatapat ang dayong mananabong, sunod-sunod na ang pagkatalo. Nakarating kasi sa akin na nasa maayos na kondisyon naman ng manok mo. Pero luging-lugi pagdating sa bakbakan. Tapos kung sa iba ilalaban, nananalo naman. Dito lang sa dayo minamalas. Hindi ka ba napapatanong sa nangyayari? Tanong ni Tandang Carlito. Mahabang katahimikan ang sumunod na sinabi ng matanda. Nagkatinginan din ng magpinsan. Hindi inaasahang alam nito ang buhay sa bungero ni Berto. Manong, Tandang Carlito pala. Paano nyo naman po nalaman yung tungkol dyan? Sino namang nagsabi sa inyo? Hindi ko kasi kayo kilala eh. Nakakagulat na malamang may estrangherong alam mo yung pagiging sabongero ko. Tugon ni Berto. Muling tumawa ang matanda. Napatingin sa paligid. Naghahanap ng mauupuan sa tabi ng daan. Sinundan lamang nila ito ng tingin. Walang bales sa manok mo, Berto. Sadyang madaya lang yung dayong kalaban. Paano ba kasi? Sa halip na panabong ibang nilalang ang isinasalang. Walang laban ng anumang uri ng panabong sa ganitong halimaw. Kaya ka palaging natatalo kapag ito ang nakakaharap mo. Wika ni Tandang Carlito. Muling natahimik si Berto. Nakatitig lamang sa matanda. Habang si Pedring naman ay nasa tabi. Hindi maiwasang suriin ito ng tingin. Insan? Parang baliw naman yata yan eh.
Pansin mo ba yung sinasabi niya? Ibang nilalang daw? Ano? Tara na nga. Baka naghahanap lang siya ng makakausap. Tapos ginagawa lang tayong katuwaan eh. Pabulong na wika ni Pedring na sinang-ayunan naman ni Berto. Walang paalam na tinalikuran ng dalawa ang matanda. Sa kabilang banda naman, hindi maiwasang mapaisip ni Berto sa mga sinabi ng matanda. May parte sa kanya na gustong paniwalaan, subalit naguguluhan sa sinabi nito patungkol sa binabanggit na halimaw. Isa pa, bigla na lamang itong lumitaw at nagpakilala sa kanila. Ano insan? Mas malalim pa sa iniigaban kong balon yung pag-iisip mo ngayon ah. Anong problema? Tanong ni Pedring. Ano pa nga ba? Yung matanda na nagpakilalang tandang Carlito. Alam mo, kakaiba siyang manalita, no? Sino kaya yun? Dugo ni Berto. Kakaiba talaga magsalita kasi nga baliw. Tignan mo nga yung itsura nun. Kulang na lang maging taong grasa. Hindi man lang nakapaghilamos ng muka. Mas mahaba pa nga yung balbas kaysa buhok tapos nangangamoy lupa. Hindi yata nakaligo. Huwag mo nang pansinin insan. Nagmamagaling lang yung taong yun. Siya nga pala. Tuloy ba bukas yung pagsasabong mo? Ano? Ilalaban pa natin natitirang manok mo? Oo, total. 2 na lang naman yung natira eh. Kapag naubos na, titigil na ako. Tumigil ka na rin ha. Wala na tayong napapala sa buhay nito eh. Talo palagi. Paano kung dayain natin? Kumbaga, sa kabila tayo pupusta. Sigurado naman na talo yung manok natin kaya diskarte na lang. Ang laki na ng perang nawala sa atin. Nakakasawa ng talo palagi. Sureball tayo rito, insan. Oy insan, dati ka bang siraulo? Mandadaya ka para lang manalo? Kaya minamalas tayo kasi kasamaan yung naiisip mo eh. Magtino ka naman. Hindi ka kaya nakakatulong. Ay naku, ikaw na nga tong binabahagian ng swerte. Inaayawan pa. Ibang klase ka rin. Kayang magtiis sa kamalasan. Bahala ka nga. Basta gagawin ko yung naiisip ko. Tignan lang natin kung hindi ka maiinggit. Pag-uusap ng magpinsan. Napabuntong hininga na lamang si Berto sa sinabi nito. Iniwanan niya si Pedring at nagpunta sa likod bahay upang tignan ang natitirang manok panabong. Isasalang ang mga ito bukas sa magaganap na sabong sa kabilang barangay. Huling alas ko na kayong dalawa. Kung matalo, wala na. Ay nako, bakit ba kasi akong palaging minamalas? Hindi ko tuloy maiwasang maniwala sa sinabi ni Tandang Carlito na hindi ordinaryong manok yung nakatapat na mga kapatid niyo. Paano namang hindi? Kung titignan manok lang eh. Ewan ko lang talaga. Basta, ubusin niyo na yung mga patuka dyan ha. Kasi bukas, huling laban nyo na. Uwi ka ni Berto habang nakatitig sa 2 manok panabong. Ngunit napapitlag din ito sa gulat nang lumitaw si Tandang Carlito. Lumabas mula sa likuran ng kulungan ng manok. Hindi naman mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko, iho. Bakit ayaw mo pang maniwala? Matutulungan pa naman sana kita. Pero parang ayaw mo eh. Uwi ka ni Tandang Carlito. Sandali. Hindi ba iniwanan ka namin doon sa daan? Paano ka nakarating dito? Iho, kapag gusto kong tulungan ang isang tao,
Madali kong natutunto ng kanyang tahanan. Ano? Maniniwala ka ba sa akin o hindi? 2 na lamang ang panabong mong manok. Wala ka bang balak bumawi sa lahat ng talo mo? Tanong na matanda. Napakamot sa ulo si Berto. Naguguluhan kung pakikitunguhan si Tandang Carlito o babaliwalain na lamang. Sa huli, si Pedring ang kumausap. Dumating ito at nagulat din sa pagkakita sa matanda. Anak ng manok, nandito ka na naman, Manong. Hindi mo talaga titigilan yung pinsan ko, ano? Huwag niyo na pong ipilit yung sinasabi niyong halimaw kasi ikaw nga po yung parang hindi tao eh. Wika ni Pedring. Ang bastos ng bibig mong bata ka. Huwag kang magulo. Si Berto lamang ang gusto kong makausap. Hindi ikaw na mukhang tiyonggo. Tumabi ka nga. Tugon ng matanda. Naikinalaki ng mga mata ni Pedring. Gaganti na sana ngunit pinigilan ni Berto para hindi na humaba ang usapan. Manong, pasensya ka na sa pinsan ko ha. Pasensya na rin po kung hindi ko po kayo mapagbibigyan. Napaka-imposible po kasi nung sinasabi nyo eh. Isa pa, hindi po naman kayo namin kakilala. Bigla na nga lang po kayong lumitaw eh. Ang mas mabuti pa po siguro, bumalik na lang po kayo kung saan kayo nanggaling. Mauna na po kami. Wika ni Berto. Iniwanan nila sa likod bahay si Tandang Carlito. Parehong napailing dahil sa panggigiit nito. Ikaw, insan, huwag ka talagang maniwala sa ganyan ha. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng taong yun. Eh malay natin, kakuntsaba ng dayong sa bungero. At baka hindi lang yung manok mo yung madali, pati ikaw idamay pa. Babala ni Pedring. Oo naman, hindi ko lang kasi maiwasang maisip yung sinabi niya eh. Parang may kututuran din kasi. Nakita mo naman kung gaano kabangis yung manok ng kalaban. Parang hindi na normal yung atake. Isang salpukan bagsak kagad yung katapat. Basta, huling sabong ko na bukas. Hindi na ako magsasabong ulit kapag natalo yung natirang dalawa. Wika ni Berto. Pagsapit ng gabi, sinuri nila ang mga manok na isasabong. Siniguradong nasa kondisyon ng katawan at galaw nito para sa laban kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na rin ang tahanan dahil lumalalim na ang gabi. Makaraan ang ilang minuto, napansin ni Berto na parang may tao malapit sa kulungan ng manok. Hindi naman ito bago dahil palaging nangyayari ito sa tuwing binabalak isalang ang mga alaga. Binaliwala na lamang dahil tila napaglalaroan lamang ng sariling paningin. Dahil ang laging nangyayari, kung titignan, tila may imahe ng taong nakatayo sa gilid ng kulungan. Ngunit kung tititigang maigi, wala naman. Tuluyan na ring iniwanan ng pansin ng dinaig ng antok. Kinabukasan, naabutan ni Berto ang mga panabong na nangihina. Kagad nilabas sa kulungan at pansamantala munang pinakawalan. Sinabuyan ng patuka sa lupa. Nagsikain naman ang mga ito. Pagkatapos bumalik din sa kondisyon. Insan, may pera akong pampusta rito. Huling ipon pero bahala na. Isusugal ko sa manok mo. Batalo, manalo. Pero sigurado ako mananalo. Pero pupusta din ako sa kabila para may babalik.
Wika ni Pedring. Natutuwa pa sa sariling naiisip. Sira ulo. Pairalin mo yung pagiging madaya mo. Walang yumayaman sa ganyang pag-iisip. Magkape ka nga muna sa loob. May natitira pang tinapay at kape sa mesa. Mamaya na tayo lalakad. Wala pa namang oras eh. Tugon ni Berto. Pumasok na rin ng tahanan si Pedring. Samantalang binabantayan niyang maigi ang mga panabong na malayang naghahabulan sa bakuran. Sa kalagitnaan, napansin niya ang dayong sabongero. Nakatitig sa kanyang gawi. Kumakaway pa. Sinalubong niya ito nang magtangkang lumapit. Aba, kondisyon na kondisyon ang mga manok mo ah. Ayos yan. Para masarap ang uulaming ko mamaya. Gano'n naman eh. Kapag alaga mo ang katapat ng alaga ko, sigurado ang tinola at adobo. Hindi lugi kasi matataba at siksik sa laman. Hanga ako sa maayos na pag-aalaga mo. Wika ng dayong sabongero. Manong, ano nga ulit yung pangalan mo? Undoy? Manong, matanong ko lang ha. Sa tanang buhay mo ba, likas na yung pagiging madaya mo? Ibang klase kasi yung manok mo eh. Napakahayop pagdating sa bakbakan. Pero, nakakasiguro ka bang manok panabong yan? Baka naman, ibang nilalang na nagpapanggap. Diretsahang wika ni Berto. Kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ng dayong sabongero. Nawala ang ngiti. Naging malalim ang paghugot ng hininga. Napakuyom din ang mga kamao. Si Berto sa kabilang banda ay nagsimula ng magduda. Iho, ano bang sinasabi mo? Ganyan ba kalala ang isip mo dahil palagi kang talo? Ibang klase rin pala ang tama ng kabalasan. Pati ordinaryong panabong pinagdududahan. Mag-ingat ka. Nakamamatay ang maling akala. O siya, sa sabungan na lamang tayo magkita. Huwag mo nang lakihan ang pusta. At siguradong matatalo ka rin naman. Tugon ni Undoy. Tinapik pa nito sa balikat si Berto at saka naglakad palayo. Napabuntong hininga ang binata habang hinahatid ng tanaw ang matanda. Ito pa lamang din ang kauna-unahang beses na mukha ang nagkaharap. Dito rin napagtanto na kakaiba ang presensya ng dayo. Hindi maintindihan ang amoy. Parang may langis sa katawan. Napakalansas sa pang-amoy. Insan, tara na. Malapit nang magsimula yung sabong. Isilid na natin sa bayong yung mga manok mo. Ito pala yung tari oh. Hiniram ko kay Mang Paulito. Ilang beses na nitong naipanalo yung laban ng mga manok niya. Matalim kaya siguradong kakapitan tayo ng swerte. Hindi nga lang gumana noong nakalaban yung manok ng dayo. Pero malay natin, di ba? Wika ni Pedring. Wala pa rin pala yan eh. Isoli mo na. Itong tari natin ang gagamitin. Pareho lang naman yung resulta eh. Talo pa rin. Tugon ni Berto. Muling napabuntong hininga ang binata. Napadasal nang wala sa oras bago isinalid sa bayong ang dadalhing manok. Pagkatapos, nagpunta na sa sabungan. Pagkarating doon, kasalukuyan ang nagsisimula ang laban. Nanood muna sila dahil mamaya pa naman ang aktwal na sagupaan ng dalang manok.
Kontra sa manok ni Ondoy. Wala rin kasing magawa dahil sa tuwing nagpapalista, sila mismo ang itinatapat sa dayong sabongero. Insan, diyan ka muna. Pupusta ako dun sa kabila eh. Mukhang malakas yung laban. Dito ka lang ha. Babalik ako mamaya kapag manok na natin yung isasalang. Pagpapaalam ni Pedring. Habang mag-isang naupo sa tabi, napansin ni Berto si Ondoy na nakipusta rin sa kasalukuyang laban. Bit-bit nito ang manok na ipangtatapat sa kanilang manok mamaya. Tinitigan niya itong mabuti. Habang tumatagal, tila nililin lang siya ng mga mata. Hindi na ito manok sa paningin. Mukha ng isang asong halimaw ang nakikita. Paulit-ulit na kinusot ni Berto ang mga mata at binalikan ng tingin. Ngunit ganun pa rin. Kagading nag-iwas nang mapansin siya. Dali-dali itong lumipat ng pwesto. Nagulat pa sa biglaang pagtabi ni Tandang Carlito sa kanya. Aba, mukhang gumana yata ang orasyon ko sa iyo para malaman mo na ang katotohanan. Ano? Ayaw mo pa ring maniwala na hindi ordinaryong manok ang hawak ng dayong sabongero? Huling laban mo na ito, bata, hindi ba? Bakit ayaw mong isugal sa akin ang tiwala mo? Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Akin na ang manok mo. Ako na ang bahala. Wika ng matanda. Kinuha nito ang bayong at nilabas ang manok. Hindi na nakapalag si Berto dahil ang utak ay nasa nakitang muka ng panabong ng dayo. Paulit-ulit na bumabalik ang itsura ng asong halimaw sa isipan. Namalaya na lamang niya ang paghagod ni Tandang Carlito sa pakpak na manok. Pagkatapos, dinuraan ng 3 beses. Hinipan pa. Kumuha ito ng tila isang maliit na tari sa bulsa. Isinabit sa leeg ng manok. Hindi naman umalma pa ang binata. Kalmahan mo lang, bata. Ang nilagay ko sa leeg ng manok mo, isang uri ng bertud na tinatawag nating mutya sa tari ng agila. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa manok mo. Yan ang magbibigay ng lakas para talunin ang kalaban. Magtiwala ka lang sa akin. Ihanda mo rin ang iyong sarili dahil babagsakan ka ng galanting swerte. Magkano ba ang ipupusta mo? Lakihan mo na para walang pagsisisi. Wika ni Tandang Carlito. Hindi nakasagot si Berto dahil tinawag ang kanyang pangalan. Para sa labanang magaganap, ibinigay na ang mga manok pati na ang pusta. Nang maalala ang sinabi ni Tandang Carlito, lahat ng perang nasa bulsa ay sinugal. Hindi dahil naniniwala siya sa matanda, kundi iniisip na total huling sabong na rin naman. Nakita ni Berto ang malaking ngiti ni Ondoy. Iniinis siya sa pamamagitan nito. Subalit hindi niya malaman kung anong nangyari dahil nang magsimula ang salpukan. Bumagsak kagad ang manok ng kalaban. Isang tama lamang ng tari. Bumulwak ang dugo. Nangisay pa ang panabong. Nasaksihan ng lahat ang nangyari. Mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi inaasahan ang kinalabasan ng sabong. Panalo! Panalo yung manok namin! Sigaw ni Pedring. Saka lamang bumalik ang ingay ng sabungan.
Tuwang-tuwa si Berto kahit na hindi pa rin makapaniwala sa biglaang kaganapan. Nagtatatalon ito sa saya. Sa kabilang banda naman, kinuha ni Ondoy ang manok niya. Sinuri ang kabuuan lalo na ang tari. Hindi nito matanggap ang pagkatalo. Malinis ang tari. Walang nilabag na batas ang naganap na laban kaya akin na ang manok. Ginuha mo pa yan. Hindi naman yan ang manok mo. Yun ang sayo. Bumagsak na. Ilibing mo na lang yan. Wika ng sentensedor. Binawi nito ang manok at binigay kay Berto. Hindi maitago ng dayong sabongero ang galit. Nakatitig ng masama kay Berto. Lalapit na sana ngunit biglang umatras nang mapansin ang presensya ni Tandang Carlito. Dali-dali nitong kinuha ang walang buhay na panabong at saka umalis. Ang sabi ko naman sa'yo magtiwala lang kayo. Paminsan-minsan lang ako maawa sa tao. Kaya samantalahin nyo. O paano ba yan? Panalo kayo. Wika ni Tandang Carlito. Matapos ang pangyayaring yon, kinuha ng matanda ang tila kwintas na isinabit niya sa leeg ng manok. Manong, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan pero maraming salamat po talaga ha. Kung hindi dahil sa inyo, malamang naisahan ako ng Ondoy na yon. Tama ka nga po talaga. Hindi ordinaryong manok yung inilaban niya. Ano po ba yung tawag sa nilalang na yon? Tanong ni Berto. Tatapatin na kita, iho. Maging ang dayong yon, hindi ordinaryong tao. Isa itong aswang at ang nagbabalat kayong manok ay ang gabay niyang nilalang. Pareho silang dalawa na mga halimaw. Hindi matatalo sa ganitong labang kung walang ipangtatapat na mabisang pangontra ang makakalaban. Ang totoo nga niyan, siya talaga ang sadya ko sa lugar na ito. Tapos napag-alaman kong ikaw ang pinaglalaroan kaya lumapit ako sa iyo para makatulong. Ngayon nabistado na siya. Hindi na babalik dito sa sabungan. Hindi na nga talaga makakabalik. Dahil pagkatapos ng pag-uusap natin, siya naman ang tutugisin ko. Pagtatapat ni Tandang Carlito, napatango na lamang si Berto. Hindi alam kung ano ang isasagot dahil sa totoo lamang. Wala namang naiintindihan sa sinabi nito. Naguguluhan pa sa takbo ng pangyayari. Pagkatapos magpaalam ni Tandang Carlito, si Pedring naman ang kanyang hinanap. Naabutan itong nagmumukmok sa tabi habang kagat-kagat ang walang laman na pitaka. Hoy, pagkatapos ko, ikaw naman tong nagmumukmok. Ano to, palitan lang? Hindi ka ba masayang nanalo tayo? Ligtas yung mga panabong natin. May pera pa tayong napanalunan. Wika ni Berto. Ikatutuwa ko ba? Sa kabila ako pumusta Akala ko kasi talo na naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa pagkakataong to, mananalo yung manok natin? Yan tuloy, ubos na yung pera ko. Tugon ni Pedring. Ayan, loko ka kasi. Ang sabi ko naman sa'yo na sa manok lang natin tayo pupusta. Manalo o matalo. O tignan mo, ikaw yung kawawa. Basta ako, nakabawi na sa sunod-sunod na pagkatalo. Sa kabinenta ko na rin yung mga manok na dala ko. Ito na yung huli kong sabong. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyari. Pambihira. May ganong klaseng nilalang pala. Manok lang kung titignan pero ang totoo, isa naman palang halimaw. Nakakakilabot pa yung itsura.
Kung nakita mo lang. Sira na din ba yung ulo mo, Insan? Nanalo ka lang kung ano na yung pinagsasasabi mo. Anong halimaw? Anong nakakakilabot yung itsura? Nakasinghot ka ba ng... Wala. Umuwi na nga tayo. Dumaan pala muna sa bahay si paring Raymond. Nanalo yun eh. Tapos sabi niya, bibigyan ako ng paa ng naipanalong manok. Pwede na rin panghapunan natin mamayang gabi. Sagot ko na rin yung pang-alak. Sa ating dalawa, ako lang naman yung may pera eh. Yan ang napapala mo sa kakapusta. Wala kang tiwala sa akin eh. Pangiinis ni Berto sa pinsan. Paglipas ng mga araw, nagbago na ang takbo ng buhay ni Berto. Sa nyogan ng tiyahin na lamang ibinuhos ang oras. Inilayo ang sarili sa sabungan. Matapos mapagtantong malaking bahagi ng pagkatao ang nasayang dahil lamang sa pagsusugal. Halos maubos pa ang pera. Swerte lamang dahil sa huli. Nakabawi naman kahit papano. Si Pedring na lamang ang hindi pa rin bumibitaw sa pagsasabong. Sa pinsan di na pag-alaman na wala ng undoy na nagpapakita sa sabungan. Hula niya. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tandang Carlito na ang dayo naman ang tutugisin kasunod ng pagkabisto sa ginagawang pandaraya. Wala na rin itong balita sa matanda. Sa kabila ng lahat, laking pasasalamat ni Berto sa pagligtas si Tandang Carlito sa huling pagsalang sa sabungan. Malaki ang naitulong ng huling pagkapanalo. Nabayaran ang lahat ng utang, nakaipon ng kaunti. Kaya nga lang, meron pa rin siyang tanong sa isipan. Sino nga ba talaga si Tandang Carlito? Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jeff. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Laking probinsya ang binata. Pagtungtong sa wastong gulang, nagpa siya ito na makipagsapalaran sa Maynila upang matulungan ang mga magulang. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Jeff. Dahil hirap ang buhay, kahit anong trabaho ay handa niyang pasukan. Hindi madaling makahanap ng trabaho dito. Lalo na't wala itong diploma at napakaraming aplikante rin sa syudad. Kaya naman nang merong mag-alok ng trabaho bilang tagalinis ng isang establishmento, dali-dali niya itong kinuha. Hindi niya inaasahan na madaming dinagdag na trabaho na hindi konektado sa pinasukan. Bilang tagalinis, ang tanging trabaho ay siguraduhing panatilihin ang kalinisan ng establishmento mula sa una hanggang sa ikatlong palapag. Bagamat mahirap na ang trabahong yun, lalo na't siya lamang ang nag-iisang tagalinis. Trabaho niya ring asikasuhin ang mga mamimili at maging katuwang na mga gwardya. Kahit na mahirap ang trabaho, hindi na ito umangal dahil sa matinding pangangailangan. Bukod sa nakakapagod ang trabaho, meron ding mga mamimili na mapagmataas at kinakaya-kaya lamang ang mga katulad niyang mababa ang antas sa buhay. Dagdag pa rito ang amo na bawat kilos niya ay hinahanapan ng butas upang mapahiya lamang siya. Hindi niya alam kung bakit siya ang pinagdidiskitahan. Kahit mahirap ang buhay, malayo sa pamilya, pagod sa pisikal at emosyonal na aspeto ay hindi pa sapat ang kinikita upang matustusan ang pangangailangan niya at ng mga magulang. Hanggang sa isang araw,
pinatawag si Jeff sa opisina ng amo. Nadulas ang mamimili, gawa ng hindi napunasan ang sahig. Dahil dito ay napilitang magbayad ng danyos ang kumpanya. Grabing kapal pa ka naman oh. Napakasimple na nga lang ng trabaho mo. Hindi mo pa nagawa ng maayos. Alam mo ba kung magkano ang danyos na hinihingi ng napahamak mo? 15,000. Wika ng amo. Amo, hindi po ba 5,000 lang yung hinihingi niya? Tumahimik ka nga. Pasensya na ho kayo sir ha. Hindi ko naman po yung sinasadya. Pero sigurado naman po kung nilagyan ko yun ng paalala na basa po yung sahig. Sinasabi mo bang sinungaling ang mamimili? Nakasalanan niya kung bakit siya nadulas at nagtamo ng mga pasa. Ang galing mo naman para pagbintangan yung iba sa katangahan mo. Wika ng amo. Madami pang sinabi ito na panlalait sa kanya. Kahit hindi naman yon konektado sa nangyari sa mamimili. Pinalis ito ng amo sa opisina at sinabi nito na ikakaltas ang danyo sa sweldo. Nanlumo si Jeff nang malamang 15,000 ang ikakaltas. Kahit na sinabi naman ng katulong na 5,000 lamang yon. Ngunit dahil mag-isa lamang sa syudad, wala itong nagawa upang ipagtanggol ang sarili. Isang gabi habang naglilinis ay nagpaalam na ang mga gwardya sa kanya na mauuna na silang umuwi. Naiwang mag-isa si Jeff upang magligpit at isara ang establishmento. Habang naglilinis, napaiyak na lamang ito sa hirap ng pinagdaraanan at pasakit na dinudulot ng iba sa kanya. Makalipas ang ilang oras na paglilinis, hindi na ito nagpahinga. Dali-dali niyang niligpit ang mga gamit dahil gustong-gusto ng makauwi. Nang makalabas na ito at sinasara na niya ang lugar, nakita niya na tila may anino ng tao sa loob ng lugar. Mahigpit na ipinagbilin pa naman sa kanila na bago magsara, kailangang masiguro nilang walang tao sa loob kung hindi masisisante sila. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Pumasok sa lugar. Kung sino ka man, kailangan mo nang lumabas. Sarado na kami. Wika ni Jeff. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Tumitingin-tingin pa ito sa paligid. Naghahanap ng mga tanda na mayroong tao dito. Ngunit wala siyang makita. Napag-isipan nito na baka guni-guni lamang niya yon. Kaya naman dali-daling isinara muli ang pinto. Kinabukasan, habang papasok pa lamang si Jeff, nakita niyang nagtitipon ang mga tao sa establishmento. Makikita rin dito ang ilan sa kapulisan na pinapaalis ang mga ito. Dali-dali niyang inalam kagad kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang karumal-dumal na eksena. Isang lalaking nakahandusay sa sahig. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang lamang loob. Sira ang mukha kaya hindi malaman ang pagkakakilanlan. Bumaliktad ang sikmura niya sa nakita. Makalipas ang ilang oras ay niligpit na ng mga otoridad ang eksena at nagpatuloy na ang buhay ng mga tao sa lugar. Nagpatuloy na rin si Jeff sa paglilinis. Buong araw ay nakarinig ito ng iba't ibang kwento patungkol sa nakita kaninang umaga. May ibang nagsasabi na maaaring meron itong kaalitan. Ang sabi naman ng iba, baka naman napagtripan lamang ng mga siraulo. Ngunit ang pinaka nangingibabaw ay ang kwentong maaaring aswang ang may gawa nun. Kahit galing probinsya ang binata,
Natatawa ito na nagpapaniwala pala ang mga tao sa aswang. Kahit nasa syudad ang mga ito. Lumipas ang araw at muling iniwan si Jeff upang magsarang mag-isa. Habang tumatagal, naiipon na paunti-unti ang sama ng loob ni Jeff sa mga nang-aapi sa kanya. Minsan, kahit masama, iniisip niya kung pwede lang pumatay ay maaaring gawin niya ito. Ngunit kagad naman siyang bumabalik sa sarili. Nagsisisi ito na nagkakaroon siya ng ganong pag-iisip. Hanggang sa isang gabi, habang naiwan siyang maglinis mag-isa muli ay meron siyang nakilalang nakapagpabago ng buhay. Isang babae. Naliligaw ito sa establishmento. Habang nagsasara ang binata, nakausap niya ito at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Gabi-gabi na nitong dinadalaw si Jeff sa trabaho. Nabawasan ang kalungkutan at hinanakit na nararamdaman ng binata. Bagamat habang tumatagal, unti-unti nang sumasaya. Dumarami naman ang bilang na natatagpo ang patay sa establishmento. Si Jeff pa nga ang unang naging suspect sa pagpatay. Dahil sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nilang bago mamatay ang mga biktima, galing sila sa establishmentong ito bilang isang mamimili. Meron ding ilan sa mga biktima ang mga dating empleyado. Kaya naman idinidiin ng mga pulis na maaaring si Jeff ang pumapas lang sa mga ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan na pagmamanman ng mga pulis, hindi nila napatunayan na si Jeff ang may gawa ng mga ito. Kaya naman humingi sila ng paumanhin at nagpatuloy na sa trabaho ang binata. Habang tumatagal ang panahon ay paunti ng paunti ang mga bangkay na natatagpuan hanggang sa tuluyan ng tumigil ang patayan. Ngunit meron pa ring mga nababalitang nawawala. Isang araw, nagulat ang binata nang makita niyang kakaiba ang kinikilos ng amo. Parang tuliro, hindi mapakali. Bago pumasok ng opisina ang amo ay nakita niyang merong sumunod. Ngunit sa sobrang bilis, hindi niya ito nakita. Sinundan niya ang amo. Nagulat nang makita ito sa kanyang opisina. Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka. Ano? Ako na ba ang isusunod mo? Ha? Ako na ba ang susunod mong kakainin? Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga, Jeff? Kung nalinlang mo ang mga pulis. Pwes ako, hindi. Isa kang aswang. Wika ng amo. Tumahimik ka. Hindi ako aswang. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Dahil meron ako nakitang sumusunod sa'yo. Tugon ni Jeff. Hindi mo ako maluloko. Alam kong... Naputol ang salita ng amo nang biglang may malakas na kumalampag sa tabi ng opisina. Dali-dali silang lumabas. Prinotektahan ni Jeff ang amo. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat ikaw pa ang makakakita sa akin ng ganito. At ikaw pa ang tutulong sa akin. Pasensya ka na nga pala sa inasal ko noon. Hindi ko rin alam kung bakit ganon ang trato ko sa'yo. Huwag mo na pong isipin yun, amo. Ang importante, madala kita sa isang ligtas na lugar. Ligtas sa mga maaring makakita ng mangyayari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Matagal na ako nagtitiis sa lugar na to. Tingin mo ba, ganong kadaling magpatawad? Gusto ko na sanang tapusin ang lahat pero dumating siya. Nais kong ipakilala sa iyo yung kaibigan ko.
Wika ni Jeff. Habang may unti-unting lumalabas sa dilim, tuluyang nagpakita ang isang nilalang. Hugis babae ito na merong mahabang buhok. Balot ng langis ang katawan at matalas ang mga kuko at mahaba ang dila. Dahan-dahan itong lumapit sa amo, kaya naman napatakbo ito. Marahas niyang binubuksan ang pintuan. Ngunit kahit anong puwersang gamitin ay hindi ito sapat. Naabutan na siya ng nilalang at pinaslang ito. Nagtalsikan ang dugo sa paligid. Walang humpay ang paghingi niya ng tulong. Buhay pa ito habang kinakain ng nilalang. Tinitigan niya si Jeff ng matagal. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. O siya, mukhang napasarap yata yung kain mo, kaibigan. Liligpitin ko na yung kalat mo, ha. Sa susunod magdadala ulit ako ng pagkain mo. Paborito mo pa naman yung mga nang-aapi sa akin. Wika ni Jeff. Bagamat bata pa lang tayo, itinuturo sa atin ang magpatawad. Ngunit hindi lahat ay isinasabuhay ito. Kaya bago manapak ng tao, siguraduhin kung sino ang kinakalaban. Dahil minsan, mas malala pa ang ganti ng isang ape. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.